Si Mugi ay isang degenerate na lihim na umiibig sa kanyang hot na guro ngunit itinago ito sa takot na tanggihan. Gayunpaman nang matuklasan ng kanyang makulit na kaklase ang kanyang sikreto nag-alok itong maging kaibigan niya sa lahat ng benepisyo at pagkatapos pumalakpak ng maraming buwan sa halip ay nahulog siya sa kanya. Bago sila magsimulang magbasag si Hanabi ay galit na galit sa kanyang guro si Kanai. Ngunit ang nakakalungkot ay nakita lang siya ni Kanai na parang isang kapatid dahil gusto niya ang isang mainit na guro ng musika na nagngangalang Akane. Isang umaga nagsimula siyang nanligaw kay Kanai at nagselo si Hanabi at nag-walkout dahil hindi niya ito matiis. Naabutan niya si Mugi na mukhang malungkot din dahil wala rin si Akane sa kanya. Nalungkot hinawakan ni Mugi si Hanabi at dinala niya ito sa isang sulok kung saan sila naging matalik. Sa lahat ng oras naisip ni Mugi si Akane at naisip ni Hanabi ang tungkol kay Kanai at naisip nilang pareho na sila ay pansamantalang pag-aayos lamang. Noong unang nagsimula si Kanai bilang bagong homeroom teacher nasa sabik si Hanabi dahil araw-araw siyang makikita nito. Ngunit sa paglipas ng panahon masyado siyang na-attach kay Akane at dinurog siya nito na panoorin ang ilang sisiw na may mutated na melon na nakawin ang kanyang lalaki. Isang gabi inimbitahan niya ito para sa hapunan umaasa na ang lutong bahay na pagkain ay tatatakan ang deal. Pero walang nangyari. Habang lumalayo siya sa kanya hindi niya maiwasang magtaka kung ayaw ba nito sa kanya dahil patay na siya. Sa paaralan habang si Hanabi ay halos hindi nakahawak sa kanyang katinoan dalawang lalaki ang nagsimulang magsabik tungkol sa kung gaano kahot si Akane. Malapit na niyang hindi mabuhay ang mga ito nang nabangga niya mismo si Akane only to realize na hindi mali ang mga dudes na iyon. Humingi ng paumanhin si Akane sa pagiging palpak at doon na nagpakita si Mugi para tulungan siyang kunin ang mga dokumentong nalaglag niya. Napansin agad ni Hanabi ang pamilyar at masasabi sa kanyang mga mata na isa lang siya sa mga alagang laruan niya. Ano man nagsimulang makipag-usap si Mugi kay Hanabi at sinabi niya rito na alam niyang may gusto si Akane sa iba. Isang araw sa oras ng pahinga ibinunyag ni Mugi kay Hanabi ang tungkol kay Akane at sinabi sa kanya na dati siyang private tutor niya. Habang nagsasalita siya dumaan si Akane at hindi niya maiwasang mapatingin na nag-trigger kay Hanabi dahil kinaiinisan niya ang lahat tungkol kay Akane dahilan para magtalo sila. Ngunit sa paglipas ng panahon nagsimula silang magkita ng mas madalas. Isang araw sa lugar ni Mugi napagod si Hanabi sa pag-iisip tungkol kay Kanai kaya napatingin siya kay Mugi at nagkaroon ng nakakabaliw na ideya nang niyakap niya ito. Ganon din ang naramdaman ni Mugi at kahit papaano napunta sila sa posisyong paggawa ng bata. Ngunit nang mapansin ni Mugi na hindi komportable si Hanabi sinabihan niya itong ipalarawan siya bilang si Kanai. Nang gawin niya ito nagpatuloy si Mugi at hinalikan siya at mula roon naging kuryente ang lahat dahil ilang dosenang beses niyang nawala ng kontrol ang mga floodgates nito. Gayunpaman biglang natapos ang session nila nang makatanggap si Hanabi ng text mula kay Kanai kaya sinabihan siya ni Mugi na magpasya kung gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang mga palihim na freak-off. Pagkaraan ng ilang oras na hiwalay pumayag silang magkaibigan na may pakinabang at nakipagkasunduan na huwag magdamdam at magtatapos ang lahat sa sandaling mapunta ang dalawa sa kanilang crush. Sa kasalukuyan sinabihan ni Hanabi si Mugi na samahan siya para sabay silang maglakad pa uwi ngunit iginiit niya na abala pa rin siya sa mga tungkulin sa klase. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nag-aalok na alisin siya sa kanyang mga tungkulin habang ang kaibigan ni Hanabi si Aiken ay nagpakita at humiling na sumama sa kanyang tahanan kahit na isang minuto na ang nakalipas mula noong huli silang nag-usap. Tinatanggihan siya ni Hanabi dahil uuwi na siya kasama si Mugi. Sa kanilang pag-alis tinawag ng ibang mga lalaki sa klase si Mugi na isang maswerteng lalaki para sa paghahakot kay Hanabi habang ayaw ni Aiken na siya ay naiwan kahit na hindi niya ito ipinakita. Sa pag-uwi huminto si Mugi para halikan si Hanabi ngunit naantala ito nang lumitaw ang isang sisiw na nagngangalang Noriko at sinigawan sila. Ilang taon na ang nakalilipas naging kaibigan niya si Mugi at magkasama sila sa iisang apartment building. Anumang oras na lalabas sila para maglaro tatawagin sila ng kanilang tutor bilang mag-asawa kaya pumasok ito sa ulo ni Noriko at sinimulan niyang makita si Mugi bilang kanyang Prince Charming. Naging masama kaya inilaan niya ang isang buong taon para putulin ang lahat ng lalaki sa buhay niya para maging perpektong uri ng babaeng mamahalin ni Mugi ngunit sa huli hindi napansin ang mga pagsisikap niya dahil wala siya sa mundo ni Mugi. Sa kasalukuyan inaagaw niya si Mugi palayo kay Hanabi ngunit nadudurog ang puso niya nang ipinakilala lamang siya bilang kaibigan noong bata pa siya. Nakita siya ni Hanabi at tinawag siyang sakit ng ulo dahil naalala niya kung gaano siya kapulo ngunit pumalakpak si Noriko tinawag siyang walang kwentang asarol. Nagtataka siya kung bakit nakipagrelasyon kay Mugi ang isang taong iyon ngunit napatitig si Hanabi at sinakal si Noriko binabalaan siyang tanggalin si Mugi. Nang sumunod na araw sinabi ni Mugi kay Hanabi na hindi siya dapat naging ganoon ka-harsh kay Noriko ngunit ipinaalala ni Hanabi sa kanya na gusto siya ni Noriko at dapat niyang tapusin ang mga bagay-bagay sa kanya.
Nagtataka iniisip ni Mugi kung nagseselos na ba siya ngunit sinabi niya sa kanya na huwag umasa dahil nagmamay-ari lang siya sa kanyang mga gamit. Pansamantala sumakay si Noriko sa tren at nagsimulang magpantasya kung paano siya gustong pumalakpak ni Mugi. Bagamat hindi ito totoo gusto niya na maaari siyang lumikha ng mga matamis na sandali tulad ng sa kanyang isip ngunit natatakot siya na maaaring matulad siya kay Harley Quinn kung patuloy niyang ginagawa ito. Kinabukasan binili siya ni Mugi ng tanghalian at agad siyang na-inlove ulit sa kanya kaya sinamahan niya itong kumain sa labas kasama si Hanabi. Sa kalagitnaan sinubukan ni Hanabi na pukawin ang ilang romansa at pakainin si Mugi ng kanyang karne ngunit tumalon si Noriko at nilagok ito sa halip. Gayunpaman nagsimulang mag-crash out si Noriko dahil nakukuha ni Hanabi ang lahat ng atensyon ni Mugi kaya sinakal siya ni Hanabi at binyantaan na ibabalik siya sa zoo iginiit na doon nakatira ang kanyang mga tunay na magulang. Asar sinabi ni Noriko sa kanya na ginagamit niya si Mugi na sinasabing napunta lang siya sa kanya dahil sa mga nakaunat na butas na dinadala niya. Nang hindi siya pinansin ni Hanabi tumakas siya nangako na babalik siya para kay Mugi. Nang maglaon sa araw na iyon tinulungan ni Hanabi si Kay na maghulog ng ilang mga dokumento sa isang prep room. Nang matapos siya napagtanto niyang nag-iisa sila at inaabangan ang isang bagay na magaganap sa pagitan nila ngunit bago niya ito mahawakan para magnakaw ng halik nag-ambala siya sa kantang tinutugtog ni Akane sa kabilang silid at nagsimulang purihin kung gaano siya kagaling sa piano. Asar inilabas ni Hanabi ang kanyang pagkadismaya kay Mugi sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya sa isang karaoke session kasama niya. Kapag tapos na niyang patunayan na mas mahusay kumanta si Squidward naluluha siya alam niyang hindi niya makukuha ang taong mahal niya. Nang makita ang kanyang mood nakikiramay si Mugi sa kanya dahil nararanasan niya ang parehong bagay kahit na mas mahusay siyang humawak ng pagtanggi. Pagkatapos ay hinailan niya si Hanabi at hinalikan ang kanyang mga kalungkutan pagkatapos ay ginawa siyang cream sa kanyang sarili sa pagkabaliw. Kinabukasan habang papunta si Aiken sa paaralan naalala niya ang pag-uusap ni Noriko kay Hanabi at nagsimulang magtaka kung ginagamit ni Mugi si Hanabi. Pagdating niya sa paaralan at nakita niya si Hanabi nasa sabik siya kahit na hindi sila nakakasama ng ganoon katagal. Nang maglaon habang nililinis ni Hanabi ang isang lab dalawang sisiw ang lumapit sa kanya at ang isa ay humiling na kausapin siya tungkol sa kanyang relasyon. Nang malaman ito ni Mugi pinayuhan niya si Hanabi na makinig dahil wala siyang kaibigang babae bukod kay Aiken. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng impresyon na hahalikan na niya ito ngunit nabigla siya nang tapikin siya nito sa ulo sa halip binabati ang kanyang swerte. Samantala nagtataka si Hanabi kung ano ang nangyayari dahil sa paraan ng paghawak ni Mugi sa kanya ay iniisip niyang siya ang kanyang tunay na kasintahan. Sa oras ng pahinga ng tanghalian nakaupo siya sa mga batang babae mula kanina at nalaman na ang isa sa kanila si Ayumi ay may kaibigan si Hiro na kanyang kinalakihan. Nakipag-date si Ayumi kay Hiro ngunit napalitan ang kanilang relasyon ng si Hiro ay nagpatuloy at niloko si Megan Fox. Sa kabila noon si Ayumi pa rin ang nagsisimp sa kanya at pinili pa niyang maging side piece niya. Ngunit nadala siya ng isang mas matandang lalaki na may higit na karanasan at ngayon ay nalilito kung sino ang pipiliin. After listening to everything Hanabi freaks out dahil sa kabila ng pagiging love triangle niya mas nagulo ang kaso ni Ayumi dahil hindi siya makapili sa mga lalaki. Sa loob-loob niya alam ni Hanabi na itatapon niya si Mugi sa isang mabilis na tibok ng puso kung maaayos niya ang mga bagay-bagay kay Kanae kaya naman hindi siya makarelate sa mga isyu ni Ayumi. Pinayuhan ng kaibigan ni Ayumi si Ayumi na piliin ang nakatatandang dude dahil ayos lang siya at habang iniisip ito ni Ayumi sinabihan siya ni Hanabi na tiisin ang sakit ng pagkagusto sa kanilang dalawa. Ngunit sinabi sa kanya ni Ayumi na nasasaktan lamang siya dahil kailangan niyang pumili at natatakot siyang magkamali. Natunaw ang utak ni Hanabi sa gulat pagkatapos niyang marinig ito kaya sumama siya kay Aiken sa labas interesadong malaman ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Nang tanungin niya si Aiken kung may crush siya nabigla si Aiken at sa reaksyon niya napagtanto ni Hanabi na may iba siya. She then asking if she fell for her crush because of his spec and though Aiken admits that those are involved she said that it's not the only reason she fell for the person. Nasa sabik si Hanabi dahil ibinahagi ni Aiken ang parehong saloobin sa kanya. Samantala iniisip ni Aiken na nagtanong siya dahil kay Mugi. Pagkatapos nito inanyayahan ni Hanabi si Aiken na magpalipis ng gabi ngunit pagdating ni Aiken sa bahay kinakabahan siya sa pag-iisip na makasama si Hanabi sa kama. Nang maglaon sa araw na iyon huminto siya sa kinaroroonan ni Hanabi at nahihiya nang dumating si Hanabi sa pinto. Once in pinapakalma niya ang sarili dahil mga babae lang sila at inaabangan ang paglilibang kasama si Hanabi. Ilang taon na ang nakalilipas bago siya naging kaibigan ni Hanabi si Aiken ay tumayong mag-isa isang araw sa isang bus nang may isang kakaibang lalaki na huminto sa likuran niya at sinubukang pumutok. Natakot si Aiken habang nagpapatuloy ito ngunit gumaan ang pakiramdam niya nang magpakita si Hanabi at tinakot ang pangit na baliw.
Sa susunod na hintuan nagpasalamat si Aiken kay Hanabi sa pagligtas sa kanya ngunit tinalikuran ito ni Hanabi na parang hindi ito malaking bagay. Nagkataon na pareho silang nagsusumikap kaya sabay silang umalis. Habang nasa daan sinigurado ni Hanabi na hawak niya ang kamay ni Aiken dahil masasabi niyang na-trauma pa rin siya sa mga nangyari. Mula sa sandaling iyon nagkaroon ng damdamin si Aiken para sa kanya at si Hanabi ang naging una niyang pag-ibig kahit na hindi siya nagsalita tungkol dito. Sa kasalukuyan nakikinig si Aiken kay Hanabi habang isinasalaysay niya ang kwento ni Ayumi at nakita niyang nakakatuwa ang mga opinyon ni Hanabi tungkol dito. Iniisip ni Hanabi kung ang kasama niya dahil sa kanyang specs ay mag-iisa ngunit habang sinusubukan niyang alamin ito siya ay napapagod at inaantok. Nang gabing iyon habang nakahiga sila para matulog nagsimulang tumibok ang puso ni Aiken dahil maliit ang kama at ang balat ni Hanabi ay dumidikit sa kanya. Habang pinipigilan niyang kainin ang kanyang cake nagtanong si Hanabi tungkol sa taong mahal niya at napupunta siya sa pagnanasang halikan siya. Huminto siya sa kalagitnaan para kumpirmahin kung talagang gusto ni Hanabi si Mugi dahil sa buong oras na ito ay pinagmamasdan niya silang mabuti. Matapos makitang lumuha si Aiken ibinunyag ni Hanabi ang tungkol sa sarili niyang nararamdaman para kay Kanae at ipinaliwanag kung paano siya nakipaghiwalay kay Mugi. Sa kabila nito nakiusap si Aiken na palitan si Mugi kaya buong gabi niyang kinakain ang cake ni Hanabi umaasang magbabago ang isip. Kinaumagahan nananatili si Hanabi sa kama pagkagising dahil kumikislap ang kanyang emosyon. Tinatawag siya ng mama niya at kapag hindi siya sumasagot pumasok ang babae sa kwarto at pinaponte siya para kumuha ng mga gamit sa mall. Habang nasa daan nagbabalik tanaw siya sa isang taong tinanggihan niya kamakailan at napagtanto mula sa nangyari kahapon na unang pagkakataon niyang maging bagay sa pagnanasa ng ibang tao. Nang maglaon habang naglalakad-lakad para ilinis ang kanyang ulo nakita ni Hanabi si Noriko ngunit hindi siya pinapansin na parang wala siya. Sa asar nabangga si Noriko at nagsimulang magmakaawa sa kanya na huwag ilayo si Mugi ngunit sa halip na makinig patuloy lang si Hanabi sa paglalakad. Nabibigatan siya sa katotohanang naipit siya sa sitwasyon ni Ayumi dahil baka masira at magkahanay siya. Mga 4 na taon bago nito lumipat si Mugi bilang bagong estudyante sa paaralan at agad na nakuha ang titulong cool na bata sa loob ng ilang segundo ng pagdating. Naglalaway na ang mga babae sa kanya at hindi rin naligtas ang mga kaibigan niya pero siya ang pangunahing target nila. Sa kanila si Mei ang pinaka namumukod tangi lalo na't siya ay payat ngunit may dalang Megasonic Milkers habang ang lahat ng iba pang mga lalaki ay karaniwang nag-audition upang muling magkatawang tao bilang Cypher sa kanyang palda. Mabilis siyang sinako ni Mugi at ipinalakpak sa ilalim ng kanyang kumot. Sa lahat ng oras nahulog siya sa kanya dahil siya ay palaging nag-iisa at ginawa nitong hindi totoo ang kanilang mga romantikong session. Sa ilang mga punto nagsimula siyang magtanong sa katotohanan dahil sa pakiramdam na kasama niya ito ngunit sa kaibuturan natatakot siya sa kung ano ang magiging hitsura ng kanilang hinaharap. Sa kasalukuyan nagising si Mugi na gulat nang makita ang maliit na lalaki na tumuturo sa 12:00 at nang mapagtanto niya na ito ay dahil na-miss niya ang cake ni Mei pumasok si Hanabi na pinilit siyang magtago sa ilalim ng kanyang mga kumot. Sa kabila ng kanyang pagtatangka mabilis na nalaman ni Hanabi na nahihirapan siya kaya hinihintay niya ang kanyang pag-aproba upang i-unmask ang kanyang mutated na sausage. Sa sandaling iyon naalala ni Mugi ang nakaraan na kailangan niyang magpaalam kay Mei dahil lilipat siya ng mga paaralan. Naiiyak siya dahil alam niyang hindi na niya ito makikita pero sinabihan siya ni Mei na huwag na dahil nasa kanya pa rin si Akane na mahal niya. Sa kaibuturan niya nagpapasalamat lang siya na walang nakakaalam tungkol sa palihim niyang relasyon kay Mugi ngunit dahil mamimiss niya ito inabot niya ang isang huling madamdaming karanasan. Sa kasalukuyan sinisikap ni Mugi na pigilan si Hanabi na imasahe ang kanyang sausage dahil masyado itong sanay at alam niyang tot-upi ito ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti hinayaan niyang patuyuan siya nito at mahimatay. Samantala nagmuni-muni si Hanabi sa huling pagkakataon na nakita niya si Aiken at nakonsensya dahil sa sobrang takot niyang hawakan siya. Nang gabing iyon nagising si Mugi at napagtanto niyang isa na siyang tapos na tao dahil nahimatay siya ng ilang oras pagkatapos ng isang body massage mula kay Hanabi. Inaasar siya ni Hanabi dahil masyado daw siyang comfortable pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw niya nang mapansin niyang hindi siya bumabangon. Habang sinusubukan niyang kumbansihin siya na pumunta sa isa pang round na uwi siya sa pag-iyak dahil napagtanto niyang may nararamdaman siya para sa kanya. Nang makita ito ngumiti si Mugi at inihatid siya sa isang date sa restaurant. Nakita ni Hanabi si Akane na umalis kasama ang isang lalaking nagngangalang Takuya at nagtaka kung magkaibigan lang sila ngunit pinatay niya ang pag-iisip sa sandaling napansin niya ang paraan ng paghawak sa kanya ni Takuya. Bago umalis komendat si Akane kay Hanabi at sinabihan siyang ilihim ang lahat ng kanyang nakita habang si Mugi ay nananatiling tahimik kumikilos na parang wala siya. Kinaumagahan pagdating ni Hanabi sa paaralan nakita niya si Akane kasama si Kanae at hindi tumitingin sa malayo hanggang sa magpakita si Mugi.
Noon casual na binanggit ni Mugi na kilala niya ang lalaking kasama ni Akane kagabi dahil pareho silang tinuturuan niya noong araw. Ipinapalagay niya na tinutulungan lang ng lalaki si Akane sa isang bagay ngunit nang marinig ito ni Hanabi napagtanto niya kaagad na ang tanging bagay na maaaring tulungan ng lalaking iyon ay ang pagbubuhat ng palda ni Akane. Sa pag-iisip na iyon lumayo siya iniisip sa kanyang sarili na ang pag-ibig ay talagang nakakabulag sa mga tao. Nagtataka siya kung bakit hindi nakikita ni Mugi ang katotohanang nasa harapan niya at napagpasyahan niya na dahil magkaibang tao lang sila. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito biglang sumugod si Hanabi at hinarap si Akane tinanong siya ng diretso kung boyfriend niya ba ang lalaki kagabi ngunit ngumiti lang si Akane at sinabing kaibigan lang si Takuya wala nang iba. Ang sagot ay naghihinala kay Hanabi dahil hindi sinabi ni Akane na si Takuya ay kanyang estudyante lalo na pagkatapos sabihin sa kanya na ilihim siya. Sa muling pag-iisip na pagtanto ni Hanabi na dapat alam na ni Akane ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Kanae. Nang tumunog ang kampana para sa susunod na panahon lumubog si Akane at habang papalayo siya napansin ni Hanabi ang namamalagi na amoy ng sigarilyo sa kanya at ang katotohanang nakasuot pa rin siya ng parehong damit mula kahapon. Noong nakaraan si Akane ay nakaupong mag-isa sa isang bus tahimik na nag-e-enjoy sa paraan na gusto ng karamihan sa mga lalaking sumakay na umupo sa tabi niya. Ang pakiramdam ng pagnanasa ay nagpasaya sa kanya at habang iniisip niya ito naalala niya ang isang sandali ng kanyang mga araw sa paaralan nang makilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Seto sa pasilyo. Pinigilan siya ni Seto dahil may nalaglag siya at kahit siya ang lalaking crush ng kaibigan niya gumawa ng move si Akane sa kanya. Alam niyang nanunood ang kaibigan ngunit dahil mahal niya ang atens yung ibinibigay sa kanya ni Seto hindi siya tumigil kahit na wala siyang nararamdaman para rito kaya nang hindi na makayanan ng kaibigan tumakbo siya ng luhaan at umiyak ng umiyak. Nang maglaon nagpakita si Akane upang harapin siya ngunit ang kawawang babae ay humingi ng tawad sa paglayas. Sinabi niya na ito ay dahil lamang sa hitsura ni Akane kay Seto at kahit na siya ay malinaw na nasaktan sinabi niya na siya ay mabuti at hiniling kay Akane na manatiling kaibigan. Sa panunood ng lahat ng ito hindi na konsensya si Akane. Sa halip parang gusto niyang samuka dahil ayaw niyang tretuhin siya tulad ng pakikitungo niya sa kaibigan. Pakiramdam niya ay higit siya sa kanyang kaibigan mula noon nasiyahan siya sa pagsasamantala sa mga tao. Si Takuya ang lalaking nakasama niya kahapon ay isa lamang sa mga pinakahuling biktima niya at alam ng lahat ni Fayubro na pinaglalaroan siya. Sinigurado niyang i-enjoy niya ang bawat pulgada niya bago siya lumipat sa susunod na biktima. Bago niya sinimulan niyang makita si Kanae dahil lamang sa napansin niya na si Hanabi ay umiibig sa kanya at ang ideya ng pagpupulupot nito sa kanyang daliri ay nagpakilig sa kanya kaya naman pumayag siyang makipag-usap sa kanya ng pribado nang humiling itong magkita pagkatapos ng klase. Ilang segundo lang pagkaalis ni Kanae dumating si Hanabi para komprontahin siya at sa kaibuturan ko inaasahan na siya ni Akane. Nang magtanong si Hanabi tungkol kay Takuya sinabi ni Akane na kaibigan lang siya at napangiti siya sa reaksyon ni Hanabi iginiit na kasalanan niya ang mga bagay na naging ganito. Ilang taon na ang nakalilipas nang unang pumasok si Hanabi sa paaralan siya ay namumukod tangi bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante at dahil hinangaan siya ng ibang mga lalaki lumitaw siya sa radar ni Akane. Mula noon ginawa na ni Akane ang kanyang misyon na saktan siya at ini-enjoy niya ang lungkot sa mukha ni Hanabi sa tuwing kasama niya si Kanae. Noong nakaraan si Hanabi ay nag-iisa kasama si Kanae sa isang silid-aralan at habang nag-uusap sila ay napansin ni Akane kung gaano siya kasaya sa pakikipag-usap sa kanya kaya sinira niya ang kanilang sandali sa pamamagitan ng paglalakad sa klase upang makita si Kanae. Sa kasalukuyan si Akane ay nagmamadaling pumunta sa kanyang susunod na klase ngunit bago umalis sinabi niya kay Hanabi na dapat silang magkita sa music room at mag-usap pagkatapos ng klase. Pagsapit ng paglubog ng araw hinihintay ni Kanae si Akane sa music room at napagtanto kung gaano kabagot at nakakabagabag ang kanyang buhay at kung paano. Mga 3 buwan na ang nakalilipas nang magsimula siya bilang isang guro masaya siya na maipagmamalaki siya ng kanyang yumaong ina kung nabubuhay pa ito. On the way to HS job first time niyang nakita si Akane at nahulog siya sa kanya dahil ang mahabang buhok nito ang nagpapaalala sa kanyang yumaong ina. Para sa kanya ito ay pag-ibig sa unang tingin ngunit habang patuloy silang nagkikita napakagandang pakiramdam niya para maging totoo. Sa kasalukuyan sa wakas ay nagpakita si Akane sa music room at nabigla si Kanae dahil gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ito narinig ni Hanabi at tumakbo siya paalis. Nalungkot siya sinubukan niyang iiyak ang mga mata ngunit kapag hindi tumulo ang mga luha na pagtanto niyang hindi na niya kailangan dahil hindi siya nagkamali sa sobrang pagkagusto niya kay Kanae. Gayunpaman bumabagabag sa kanya ang pag-iisip na makipagrelasyon si Kanae kay Akane at nagsimula siyang magsisi kung bakit hindi niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman noong may pagkakataon pa siya.
Habang iniisip niya ito napagtanto niya na hindi niya ito ginawa dahil akala niya ay itataboy ng katotohanan si Kanae ngunit ang iba niyang personalidad ay lumilitaw at sinabi sa kanya na mali siya sa hindi pagbukas sa kanya. Pagkatapos niyang umalis sa paaralan pumunta siya sa lugar ni Mugi para sabihin sa kanya ang tungkol kay Akane ngunit bago siya mag-doorbell nagbago ang isip niya dahil baka masaktan siya. Sa kanyang pag-uwi hinarap siya ni Aiken nagtatanong kung bakit hindi siya pumupunta sa lugar ni Mugi. Sa sandaling iyon napagtanto ni Hanabi na sinusundan siya ni Aiken at nagsimula siyang magtaka kung bakit niya ito gustong-gusto. Habang iniisip ito niyakap niya si Aiken at nagsimulang umiyak humihingi ng tawad kung ang yakap ay labis na ibig sabihin. Pero dahil masyado nang in love si Aiken sa kanya hindi niya pinansin ang lahat ng iyon at hinalikan siya. Ang isang bagay ay humahantong sa isa pa at napunta sila sa lugar ni Hanabi kung saan nagpupumilit si Aiken na pigilan ang pagnanasa na maging kakaiba sa kanya. Sa kabila ng alam niya kung ano ang susunod na mangyayari umiwas si Hanabi dahil kaibigan niya si Aiken. Ayaw niyang masira ang relasyon nila ng 5 minutong hanky-panky pero dahil uhaw na uhaw si Aiken sa pag-iisip ng maayos hindi niya pinansin si Hanabi at hinayla siya para sa isa pang mapusok na halik. Sa kalagitnaan huminto siya at sinabihan si Hanabi na ipaalam sa kanya kung hindi na siya interesado ngunit sinabi ni Hanabi na hindi niya magagawa iyon kapag tinanong kung bakit. Sinabi niya kay Aiken na ito ay dahil nagmamalasakit siya sa kanya at naiintindihan ni Aiken na ang ibig niyang sabihin ay bilang magkaibigan lamang. Alam niyang espesyal siya kay Hanabi ngunit gusto niyang gamitin iyon para sa kanyang kalamangan at bumuo ng balangkas sa kalaunan magbubunga si Hanabi. Ngunit habang bumababa ito nagsimula siyang magpantasya kung ano ang mararamdaman kapag sinabi niya kay Kanae kung gaano niya ito kamahal. But she snaps out of it nang tanungin ni Aiken kung ano ang gusto niyang gawin niya sa kanya. Tinanggihan ni Hanabi ang pagsagot sa tanong dahil galit na galit siya sa nagawa na ni Aiken at pakiramdam niya ay baka mawalan siya ng kontrol kapag nagbukas siya. Gayunpaman ang matamis na pakikipag-usap sa kanya ni Aiken na magbukas at pagkatapos niyang makuha ang lahat ng kailangan niya mula sa kanya hinawakan niya ito at nagsimulang bumuhos ang ulan ngunit hindi mula sa langit. Matapos mag-climax ng ilang dosenang beses lumitaw ang ibang personalidad ni Hanabi at tinutokso siya dahil ngayon hindi na niya maibabalik ang pagiging normal na kaibigan ni Aiken. Kinukutya niya siya dahil sinasamantalan niya ang damdamin ni Aiken at sinimulan niyang ikumpara siya kay Akane na sinasabing wala silang pinagkaiba sa isa't isa. Habang kumukupas ang personalidad na iyon kinikilala ni Hanabi ang kanyang kapalaran na maging mas mababa kay Akane ngunit nagpasya siyang magbabago kahit ano pa ang mangyari. Kaya't kinaumagahan hinarap niya si Akane na walang kwenta tungkol sa kung paano niya gustong-gusto ni Mugi at Kanae. Ilang taon na ang nakalilipas noong bata pa si Hanabi lagi siyang malungkot ngunit siniguro niyang hindi siya umiyak sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay umalis nang siya ay ipanganak at ang kanyang ina ay naiwan upang harapin ang kalungkutan tulad ng dati. Naramdaman din ni Hanabi ang sakit kahit na hindi niya maproseso ang pagkawala ng isang bagay na hindi kailanman naruroon. Habang iniisip niya ang lahat nagpakita si Kanae na hinahanap siya dahil tumakas siya sa bahay at nag-aalala ang kanyang ina. Sa pagkakita sa kanya nagbago ang kanyang kalooban at kung paano niya nakita ang mundo ay nagbago din dahil ang kanyang presensya ay naging mas masigla sa kanyang katotohanan. Sa kaibuturan niya pilit niyang pinipigilan ang sarili na mapaluha ngunit nang makita niya ng malapitan si Kanae na ganoon sumuko siya at niyakap siya. Sa kasalukuyan naaalala niya ito habang nakahiga sa kama at nagsimulang magtaka kung bakit si Kanae na dati niyang ligtas na lugar noon ay pinipili na siyang iwanan. Habang iniisip niya ito lumingon si Aiken para batiin siya ng magandang umaga ngunit sa isang segundo nakita ni Hanabi ang mukha ni Akane sa halip. Samantala nakahiga si Mugi sa kama at iniisip ang tungkol sa isang panig na relasyon nila ni Akane at napagtanto niyang hindi siya maiintindihan ni Hanabi kung sinabi niya sa kanya ang totoo tungkol kay Akane. Ang pag-iisip lang nito ay natatawa na siya at nagsisimula siyang mag-isip pabalik sa huling pagkakataong inisip niya si Akane bilang inosenteng tipo. Sa pagkakataong iyon ay katatapos lang niyang magpalakpakan kay Mei at ito na ang nagsabi sa kanya ng masamang ugali ni Akane. Dahil hindi siya naniwala pumayag siyang sumama sa kanya at bantayan si Akane para makita kung ano ang ginagawa niya sa gabi. Kaya nang makita ni Mugi si Akane na may kasamang mas matandang lalaki umiyak siya nang makatulog ng gabing iyon. Ngunit dumating ang susunod na araw at tinanggap pa rin niya si Akane bilang kanyang tutor. Habang naghahanda siya para sa kanilang sesyon ng pag-aaral napansin ni Mugi na suot pa rin niya ang parehong damit na isinuot niya kasama ang matanda kagabi. Ngunit sa halip na tingnan siya bilang isang maliit na asarol pinabayaan niya ang kanyang tali sa pag-aakalang hindi siya makakaligtas ng hindi mapump at itinatapon ng maraming lalaki. Kaya habang ganoon ang tingin niya sa kanya naging madali para sa kanya na makita siya bilang isang marupok madimeyang babae at nagkaroon siya ng isang malambot na lugar para sa kanya.
Sa kalagitnaan ng kanilang session kusa siyang tinukso ni Akane at kinailangan ng mga Diyos para hindi siya itali ni Mugi at palakpakan sa pagkabaliw. Habang tumatagal mas lalo siyang nahulog sa bitag niya hanggang sa hindi na nakakatuwa ang pagpalakpak kay Mei at napansin niya ito. Sa kasalukuyan na pagtanto niyang Sabado ngayon kaya dahil wala na siyang magandang gagawin nagpa siyang makipagkita muli kay Mei kahit na matagal na itong hindi nagkita. Masasabi niyang tinawag lang siya nito dahil nauuhaw siya kaya nagpa siyang magtungo sila sa malapit na motel at magnegosyo. Pagdating doon hindi nag-aksaya ng oras si Mugi habang pinapakawalan niya ang ilang taon ng gutom at uhaw sa kanya ngunit kahit na maaga siya sa kanyang iniimpake umalis siya ng motel nang walang sinasabi. Sa Lunes ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at halos hindi niya pinapansin si Hanabi kapag tinawag siya nito. Sa pahinga ng tanghalian nagpapalamig sila sa kanilang karaniwang lugar ngunit mula sa pag-uugali ni Mugi masasabi ni Hanabi na may mali. Napagtanto niya na kahit na gumugugol sila ng maraming oras sa isa't isa nagiging ganap silang estranghero paminsan-minsan at hindi sila nagkikita. Sa kaibuturan niya ayaw niyang tumigil sila sa pag-uusap tulad ng dati ngunit inilihim niya sa kanya ang pag-amin ni Kanae kay Akane. Sa pangalawang pag-iisip naisip niya na maaaring may itinatago si Mugi sa kanya katulad ng paraan ng pagtatago niya sa nangyari kay Aike noong isang araw. Gayunpaman habang isinusumit niya ang kanyang sarili sa kanya para sa isa pang romantikong sesyon huminto siya upang tanungin si Mugi kung natulog siya sa iba at inamin niya ito. Kapag tinanong niya siya ng parehong tanong inamin niya ito at naniniwala siya na ginawa nila ito dahil kung ano ang mayroon sila ay nagsimulang maramdaman na masyadong totoo. Kinalaunan sa araw na iyon pagod na si Akane sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante kaya umupo siya sa kanyang opisina upang magpahinga. Pagkaraan ng ilang oras nagpakita si Kanae at pinutol ang kanyang pahinga. Samantala sinamahan ni Hanabi si Mugi sa kanyang lugar at sinabihan siya nito na kumain ng kanyang cake. Sa paaralan natatandaan ni Akane na hindi niya sinagot si Kanae nang sinubukan niyang anyayahan siya kaya nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang tanggihan siya dahil hindi niya kayang harapin kung gaano siya kabagot. Kahit papaano pumayag siyang makipag-date sa kanya sa gabi ngunit hindi ito naging maayos dahil nauubos niya ang lahat ng alak habang nagpa siya si Kanae na manatiling matino. Nang matapos sila sa restaurant nag-walkout si Akane nagsisisi kung bakit pumayag itong lumabas kasama niya. Ngunit kapag nadulas siya at nahuli siya nito na pagkakamalan niya itong si Hanabi at kahit na dati ay gusto nitong tanggihan ang pagiging kasintahan muli niya itong pinag-isipan at hinalikan. Sa kaibuturan niya nagawa niya lang ito dahil nakita niyang kawili-wili ang attachment ni Kanae kay Hanabi at nilalayo niyang pagsamantalahan ito. Pansamantala napansin ni Mugi ang isang kumukupas na hiki sa leeg ni Hanabi kaya nagseselos siya at hinalikan siya doon kaya nananatili ang hiki niya. Pagkatapos nito sinabihan siya ni Hanabi na pumunta hanggang sa gabing ito at nabigla siya dahil first time niya ito at baka hindi niya kayanin ang iniimpake niya. Sa ibang lugar sinamahan ni Akane si Kanae upang panoorin ang skyline higit sa awa kaysa sa iba pa at pagkatapos ay napunta sila sa isang motel. Nang makapasok na sila sa loob naiinis si Akane nang tanungin ni Kanae kung maaari ba niya itong hawakan kahit na tipsy na ito at halatang vulnerable. Sa kanyang isipan nagtataka siya kung bakit baliw na baliw si Hanabi sa kanyang ngunit casual na binababa niya ang pangalan ni Hanabi para manipulahin siya na ginagawang komportable siyang gawin iyon. Kasabay nito sinubukan ni Mugi na matulog kasama si Hanabi at i-swipe ang kanyang V-card ngunit napilitan itong huminto kapag sumisigaw ito sa sakit. Nang gumaling si Hanabi hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makapagbukas kay Mugi ngunit pagkatapos ay nadulas siya sa pagtrato sa kanya na parang nangangailangan siya kaya naasar siya at nagbihis para umalis. Sa kanyang paglabas sinubukan siyang pigilan ni Mugi ngunit tinalikuran niya ito at bumalik sa kanyang silid pakiramdam na walang laman at nag-iisa. Kinaumagahan pagdating niya sa paaralan dumaan si Akane at casual na sinabi sa kanya na natulog siya kay Kanae kagabi. Kagabi nagkainitin ang mga bagay-bagay sa pagitan ni Kanae at Akane nang tuluyang lumaki ang walang magawang dude at pinalakpakan siya hanggang sa Cloud9 bagamat inaasahan pa rin niya na mas mahusay itong gumanap. Sa kasalukuyan gumuho ang mundo ni Hanabi habang pinoproseso niya ang pag-iisip ng pagtulog ni Kanae kay Akane at pakiramdam niya ay wala siyang silbi kumbinsido na ninakawan siya ni Akane ng lahat. Habang nakaupo sa klase nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga benepisyo ng paglalaro sa emosyon ng mga tao iniisip kung talagang maganda ang pakiramdam ni Akane sa paggawa nito. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti nagpa siyang magbabago upang ang lahat ng nahuhumaling kay Akane ay mahulog sa sarili niyang alindog. A part of her hates the path she's choose so it materializes as her other self and asking if she'll really go through with it kahit na may masaktan. Sinabi ni Hanabi na wala na siyang pakialam dahil sarili na lang niya ang iniisip niya. Naniniwala siya na ang pagbelang sa kanya ng lahat sa ilalim ng spell ni Akane ay maaaring makapagpaginhawa sa kanya kahit na alam niyang mawawalan pa rin siya ng laman kapag natapos na ito.
Nang marinig ito binalaan siya ng iba niyang personalidad na ang damdamin ay hindi dapat paglaruan o ninakaw. Ngunit bago ito matapos sinigawan ito ni Hanabi na umalis kaya sa paglubog ng araw nakilala niya si Mugi at hiniling na magsimula sila ng isang seryosong relasyon at pumayag siya. Ngunit sa halip na samahan siya sa bahay lumakad siya upang salubungin si Aiken at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang paninindigan kay Mugi. Sa kabila ng pag-alam na si Hanabi ay seryoso na ngayon sa kanyang relasyon sinabi ni Aiken na wala siyang pakialam basta't araw-araw niya itong makikita at masanay sa gabi. Sa sandaling iyon sinabi niya kay Hanabi na gagawin niya ang lahat ng gusto niya kaya hinalikan niya ito para ay pakitang seryoso siya. Gayunpaman itinulak siya ni Hanabi pabalik iginiit na ayaw na niyang makita siya pagkatapos ng klase pagkatapos ay tumakbo palayo sa paglubog ng araw nang hindi lumilingon. Sa kabila nito nanumpa si Aiken na hindi siya pababayaan kaya sinundan niya si Hanabi sa library kinabukasan. Doon ipinapalagay ni Hanabi na sinusubukan niyang kumilos ng normal na parang hindi nangyari ang kahapon ngunit laking gulat niya nang makitang gumagalaw ang mga daliri ni Aiken sa kanyang palda. Habang sinusubukang huminga ni Hanabi sinabi ni Aiken sa kanya na maaari silang maglaro ng gunting sa paaralan ngunit pinilit niyang ibaba ang kanyang boses dahil nasa library sila. Ginagamit niya ang kanyang libro para makipag-usap kay Hanabi na sinasabi sa kanya kung paano niya gustong maparusahan. Samantala masama ang pakiramdam ni Hanabi sa paggamit sa kanya at gusto niyang matali at parusuhan sa halip. Ngunit bago iyon mangyari nilanat si Hanabi at napilitang magpahinga sa infirmary kung saan pinuntahan siya ni Aiken. Nang muling hinalikan ni Aiken si Hanabi sinabihan siya ni Hanabi na huminto ngunit sabi ni Aiken ay okay lang dahil walang nakakaalam tungkol sa kanila. Nagtataka nagtanong siya kung bakit gustong magsimula ng seryosong relasyon ni Hanabi kay Mugi at iniisip niya kung ginagawa niya ito para makuha ang atensyon ni Kanae. Bago makasagot si Hanabi sinabihan siya ni Aiken na huwag nang dumaan sa lahat ng problema sa pakikipag-date para sa atensyon. Ipinaliwanag niya na madali para sa isang babae na mahalin siya ng isang lalaki at nagpatuloy siya sa pagbibigay ng ilang mga tip. Una sinasabi niyang peking pagbubukas at magmukhang inosente ngunit palaging tinitiyak na mananatiling nakakulong ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabukasan pinapunta siya ng nanay ni Hanabi para kumuha ng mga gamit sa mall at sa pagbabalik nakasalubong niya si Takuya. Ipinagpalagay kaagad ni Takuya na siya ang estudyante ni Akane at sinisikap siyang magpalipis ng gabi. Ngunit nagalit si Hanabi at nagpa siyang umalis. Nang mapagtontong niya na si Takuya ay isa sa mga nakasangla ni Akane nagpa siya siyang manatili at aliwin ang bumagsak na taunan dahil gusto niyang mahulog ito sa kanya. Nang maalala ang payo ni Aiken kahapon naglagay si Hanabi ng isang huwad na harapan at sinubukang akitin si Takuya na maging mas interesado sa kanya. Gayunpaman nang magtanong si Takuya tungkol kay Mugi sinabi niya sa kanya na walang nangyayari sa pagitan nila pagkatapos ay pumayag na ibigay kay Takuya ang kanyang numero para magkita sila mamaya. Pagkaraan ng hapong iyon hinihintay ni Hanabi si Takuya sa isang lugar at hindi pinapansin si Mugi kapag nag-text ito sa kanya. Maya-maya ay nagpakita si Takuya at nakita niyang kakaiba ang suot niyang uniforme sa paaralan. Inilalabas niya siya upang maglaro at gawin ang mga karaniwang bagay na ginagawa ng mga taunan sa panonood ng video na ito. Pero minsan naiirite si Hanabi dahil alam niyang baka gusto siyang hawakan ni Takuya. Kaya binago niya ang mga bagay-bagay at nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Akane. Sinabi ni Takuya na alam niya na si Akane ay isang maliit na asarol na nauuhaw sa mga lalaki ngunit cool siya dito dahil nakakasama niya ito paminsan-minsan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hanabi na maging sisiw niya at naiirite ito sa kanya dahil pakiramdam niya ay gusto niya itong i-recruit tulad ng pagre-recruit ni Akane sa ibang mga lalaki. Sa pangalawang pag-iisip nagkunwaring tinatanggap niya ang kanyang alok at sinabi sa kanya na hindi pa napapalitan ang kanyang V-card kaya sinimulan niyang makita siya bilang isang inosenteng babae at nais niyang maging una. Habang naghahalikan sila lahat ng dugo ay umaalis sa utak ni Takuya sa ibang lugar kaya sinabihan niya si Hanabi na sumama sa kanya sa isang motel para magkaroon sila ng masamang balak. Nang makita ang reaksyon ni Hanabi sinabi niya sa kanya na magiging mahinahon siya ngunit iginiit ni Hanabi na hindi pa siya handa dahil wala sa tamang lugar ang kanyang nararamdaman. Sa kaibuturan niya inamin niyang nagustuhan niya ito nang hawakan siya ni Mugi habang iniisip niya si Kanae kahit na napagtanto niya na siya mismo ang nananabik kay Mugi. Minsan sinubukan ni Takuya na maging intimate sa kanya ngunit namula siya at tumanggi dahil wala siyang tiwala sa sarili. Samantala nagsawa na si Takuya sa kanyang drama at sinubukang umalis ngunit nang mapansin ni Hanabi na maaaring mawala siya sa kanya pinigilan niya ito at sinabi sa kanya na natatakot siya. Ang pagdinig nito ay nagpapalambot sa puso ni Takuya kaya hinailan niya ito at nangako na dahan-dahanin ang mga bagay-bagay. Tinatawag nila itong isang gabi at umaasa na makita silang muli. Habang papalayo si Takuya naisip at napagtanto ni Hanabi na magaling si Akane sa mga lalaki dahil mayroon siyang sapat na pagpapahalaga sa sarili na hindi matitinag.
Naisip din ni Hanabi na inilalagay niya ang kanyang halaga sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanya at nasasaktan siya na siya ay naging napakahina at walang silbi. Sa kanyang pag-uwi huminto siya at nakita si Kanae mula sa malayo na nag-udyok sa alaala niya sa nakaraan. Noong panahong iyon nag-open sa kanya si Hanabi tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ama pagkatapos niyang ipanganak. Sinabi niya sa kanya na kinumpirma ito ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang ama ay may bagong pamilya sa ibang lugar. Naiiyak si Hanabi habang nag-o-open up kay Kanae dahil pakiramdam niya ay hindi siya gusto ng kanyang ama kaya inaliw siya ni Kanae at nangako na hindi sila maghihiwalay dahil hindi magiging romantiko ang kanilang relasyon. Sa kasalukuyan nagising si Hanabi mula sa alaala na ito at iniisip kung ano ang magiging pakiramdam ng pagiging matalik sa taong mahal niya. Nang maglaon sa araw na iyon nakilala ni Aiken si Mugi sa paaralan at sinisikap na iparamdam sa kanya na insecure siya tungkol kay Hanabi binabalaan siya na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay. Habang papalayo siya naalala ni Mugi na inamin ni Hanabi na may kasama siyang iba ngunit inalis niya ang pag-iisip ng panloloko nito dahil hiniling nito sa kanya kamakailan na seryosohin ang kanilang relasyon. Nang maglaon nakipagkita siya kay Hanabi pagkatapos ng klase at hiniling na sumama sa kanya pauwi ngunit tumanggi siya na nagdahilan na kailangan niyang gumising ng maaga bukas. Walang kabuluhan ang binasa ni Mugi at naglakad pauwi hindi pinapansin ang lahat ng nakasisilaw na pulang bandila ngunit si Noriko ay nagpakita sa kanyang lugar upang balon siya tungkol kay Hanabi. Nang sabihin niyang ayaw sa kanya ni Hanabi at nakiusap na maging kapalit niya nananatiling hindi nabigla si Mugi at sa halip ay inaya siyang makipag-date. Kasabay ng pagtulo ng mga luha sa kanyang mukha pumayag siyang lumabas kasama niya dahil ito ang unang beses na tinanong niya ito. Kinagabihan na dismaya si Hanabi habang pinasabog ni Takuya ang kanyang telepono ng mga mensahe tungkol sa kung paano niya ito gustong itali at parusuhan. Ilang taon na ang nakalilipas si Noriko ay nakipag-date sa unang pagkakataon kasama ang isang lalaki mula sa paaralan at kahit na gusto niya ang karanasan nadaman niya na mas mabuti kung siya na lang ang lumabas kasama si Mugi. Sa kasalukuyan nakahiga siya sa kama at masama ang pakiramdam dahil hindi na niya matindaan ang pangalan ng unang lalaking naghatid sa kanya sa isang date. Pagkatapos niyang bumangon sa kama naghahanda siya ng almusal ngunit sa huli ay sinisigawan niya ang kanyang ama na sa palagay niya ay masyado na siyang nag-aalala tungkol sa kanyang summer break. Tinanggihan niya ang almusal ng kanyang matandang lalaki at kapag tapos na siyang kumain inaayos niya ang kanyang makeup habang inaalala na kailangan niyang magmukhang maganda dahil lumalabas siya kasama si Mugi. Pagkaraan ng araw na iyon nakipagkita siya kay Mugi at hindi siya binigyan ng papuri ng dude para sa kanyang damit. Sa halip nagtatanong lang siya kung saan niya gustong pumunta. Pansamantala sinamahan ni Hanabi si Takuya para sa isa pang date at sa pagkakataong ito tinukso siya ni Takuya sa pamamagitan ng pagsupong sa kanyang telepono ngunit medyo mabilis siyang nag-scroll at nauuwi sa paghampa sa mukha kapag nabuksan niya ang maling folder sa Snapchat. Gayunpaman si Hanabi ay nananatiling asar at nagpa siya na itigil ito sa petsa ngunit nakiusap si Takuya sa kanya na manatili at nangakong babayaran siya sa isang motel. Ang pag-iisip lamang na mapag-isa siya sa isang motel ay lalong ikinairita ni Hanabi kaya't siya ay nag-snap at nagtanong kung ang iniisip lang niya ay isang plano. Nakakagulat sinabi ni Takuya ng oo at inamin na siya ay kasing degenerate ng sinumang nag-click sa video na ito. Pagkatapos ay ibinulong niya ang lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin sa kanya na nagpapula sa kanya at nanginginig. Gayunpaman biglang tumatawag si Takuya at pagkasagot nito nagpaalam siya kay Hanabi dahil nakahanap na siya ng iba na hahayaan siyang makabasag. Sa kabilang banda sinabi ni Noriko kay Mugi na gusto niyang manood ng sine at kahit na pumayag siya iniisip niya kung magiging boring ito. Habang nasa daan lihim niyang hinihiling na hawakan man lang niya ang kanyang kamay hanggang ngayon. Nang maglaon habang nanunood sila ng isang pelikula si Noriko ay kinakabahan dahil hindi niya inaasahan na ang upuan ay magkakalapit sa kanila ngunit nang sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na hawakan ang kamay ni Mugi naluluha siya iniisip kung ano ang mararamdaman kung mamahalin siya nito tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Tinatapos nila ang pelikula sa paglubog ng araw at paglabas nila ng sinehan nagtataka si Noriko kung ano ang naramdaman ni Mugi sa kanyang aksyon kanina. Sa kaibuturan niya gusto niyang ibuhos ang kanyang nararamdaman sa kanya ngunit nagpa siya siyang huwag gawin dahil ang pakikipag-date lamang ay nagpaparamdam sa lahat na hindi totoo. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang hilingin sa kanya ni Mugi na samahan siya sa hapunan sa isang restaurant. Sa ibang lugar hinailan ni Hanabi ang kontak ni Mugi sa kanyang telepono nagbabalak na tawagan siya ngunit nahuli siya sa pag-iisip tungkol sa nangyari kanina. Bandang tanghali nasa labas siya kasama si Takuya at pinigilan niya itong umalis nang gusto nitong makakita ng ibang babae. Nang makita ni Takuya ang kanyang reaksyon akala niya ay hahayaan na niya itong makabasag ngunit dahil nanatili itong hindi mapag-aalinlanganan tinawag niya ito at lumayo. Sa pag-alis niya gusto siyang pigilan muli ni Hanabi ngunit sinakal niya ang kanyang pagmamataas na iniwan siyang miserable sa kasalukuyan.
Habang nagmumuni-muni siya nagiging komportable siya sa katotohanan na kahit paano ay ginawa niyang pagnanasa si Takuya sa kanya ngunit hindi pa rin ito sapat dahil gusto niyang maramdaman ang pagnanasa ng ibang tao para sa kanya. Tulad ng paglalaro ni Akane sa damdamin ng kanyang biktima sa parehong oras na pagtanto niya ang kanyang pagkukunwari at napapansin niya na nagiging mas katulad siya ni Akane na nagtataka kung kailan siya nagmula sa pagmamahal kay Kane hanggang sa ginawa niyang laway ang mga lalaki sa kanya. Sa iilang natitira pang brain cells tinawagan niya si Mugi para makipagkita muli ngunit hindi siya nito pinapansin. Habang tinatapos ni Noriko ang kanyang pagkain naisip niyang malapit nang matapos ang petsa at nakipagkasundo ito alam niyang mas magiging panaginip ito kaysa sa katotohanan. Sa lahat ng oras napansin ni Mugi na iniiwasan niya ang kanyang tingin kaya hinailan niya siya pabalik at tinanong kung ano ang mali. Sa halip na direktang sumagot sinabi sa kanya ni Noriko na naging masaya siya sa buong petsa nila at iingatan niya ang alaala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa kanya kung gaano niya ito kamahal at kahit na nabigla si Mugi hinayla siya nito para sa isang mapusok na halik. Samantala umuwi si Hanabi sa bahay na nalulungkot kinasusuklaman ang katotohanan na hindi siya maaaring tumawag ng sinuman upang magpalipas ng gabi sa kanya. Sa paglipas ng panahon napadpad si Noriko sa apartment ni Mugi nakahiga sa kama habang inaamin niyang naging masaya siya kasama siya. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mugi iniisip niyang nagsisinungaling siya dahil mga simpleng bagay lang ang ginawa nila. Kaya kapag nagtanong siya muli sinabi sa kanya ni Noriko na ang petsa ay kulang ng kaunting romansa. Sa malayong nakaraan siya ay nagdarasal sa Diyos bago matulog na humihiling sa kanya na gawin si Mugi na kanyang Prince Charming. Ngunit kalaunan ay naharap niya ang malungkot na katotohanan na magkaiba sila at maaaring hindi talaga magkatugma sa isa't isa. Isang araw umiyak siya dahil dito kaya naawa si Mugi sa kanya at nangakong hinding-hindi siya hihiwalayan. Gayunpaman alam ni Noriko mula sa sandaling iyon na binigyan lang siya ng pass at nilero niya ito sa kanyang kalamangan upang makita siya ni Mugi bilang isang cute inosenteng babae. Pero sa totoo lang gusto niyang tanggalin ang harapan at kumilos na parang tunay niyang sarili habang kasama si Mugi lalo na dahil may girlfriend na siya. Sa kabila ng lahat ng iyon gusto pa rin niyang punuin siya ni Mugi ng kanyang sariwang yogurt na inumin kaya hinailan niya ito para sa isa pang halik at sinabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Ang pagdinig nito ay nagpapalambot sa puso ni Mugi kaya pinalakas niya ang halik hanggang sa maabot niya ang kanyang balak. Gayunpaman sa puntong ito nagiging sensitibo si Noriko dahil hindi niya gusto kung gaano kaliit ang kanyang mga tagagatas na nag-aalala na ikumpara sila ni Mugi sa kay Akane. Nang malaman ito ni Mugi tiniyak niya rito na gusto rin niya ang mga flatboard at pinagpatuloy niyang kainin ang lahat ng cake niya. Sa kalagitnaan huminto siya dahil masama ang pakiramdam niya sa pagsasamantala sa nararamdaman nito ngunit hinimok siya ni Noriko na magpatuloy dahil gusto niyang ibigay ang sarili ng buo sa kanya. Gayunpaman kalaunan ay bumalik siya sa kanyang katinoan at napagtanto na ang kanyang ginagawa ay magdudulot lamang ng kanyang sakit kaya siya ay humiwalay at umalis. Kinaumagahan nakipagkita si Mugi kay Hanabi para humingi ng tawad sa pagiging malayo niya kamakailan at kahit na mukhang cool si Hanabi dito iminungkahi niya na dapat nilang sabihin sa mga crush nila ang nararamdaman nila bago matapos ang summer vacation. Nagulat siya sa mungkahi ngunit inaasahan ito ni Mugi dahil sa puntong ito pakiramdam niya ay wala na siyang mawawala. Pagkalipas ng ilang araw nadismaya si Hanabi sa dami ng mga takdang aralin na kailangan niyang tapusin sa summer break. Tumingin si Mugi at napagtanto na dapat na siyang huminto sa pag-aaral habang pinagsisisihan ni Hanabi ang hindi pagsali sa Aiken sa isang prep school. Gayunpaman magkasundo silang dalawa na kapag tapos na sila sa kanilang mga assignment ipagtatapat na nila ang kanilang nararamdaman sa kani-kanilang mga manliligaw. Sa ibang lugar ang isang lalaki na nagngangalang Atsuya ay namumukod tangi sa lungsod dahil sa kanyang taas at mahabang buhok habang ang ilang mga sisiw ay lihim na gustong matamaan ng kanyang iniimpake. Ang isa sa kanila ay summons ng lakas ng loob na mag-alok sa kanya ng isang promosyon deal kung saan siya ay magiging isang modelo para sa kanyang kumpanya kahit na alam niyang pumalakpak siya ay magiging isa sa mga benepisyo. Tumanggi siya dahil hindi siya komportable sa paggupit ng kanyang buhok. Sa sandaling iyon sumulpot si Aiken at hinaila siya at magpinsan pala sila. Kinaladkad niya siya hanggang sa prep school na pinapasukan nila at kinakabahan siya kapag nagtagpo ang kanilang mga mata. Kahit na magpinsan sila noon pa man ay gusto na ni Atsuya na kainin ang kanyang cake at palakpakan ang kanyang pisngi at muli lang silang nag-usap dahil sa libing ng isang kamag-anak na nangyari kamakailan. Bago noon halos 6 na taon na silang hindi nagkita o nag-uusap kaya nang sa wakas ay nagkita na sila pagkatapos ng lahat ng oras na iyon napagtanto ni Aiken na nagsimula lang ang kanyang bagay para sa mga kababaihan dahil hindi siya nakatagpo ng matatangkad kaakit-akit na mga lalaki na nag-iimpake ng mga halimaw.
Sa parehong paraan napansin ni Atsuya kung gaano siya ka-cute at hindi niya napigilan ang pagnanais na hilingin sa kanya na maging kanyang kasintahan upang ma-reject at masampal sa mukha pagkatapos niyang kunin ang dobleng L na iyon. Mas alam niya kaysa sumubok muli ngunit sa kaibuturan hinahangaan pa rin niya ang kagandahan nito. Kahit papaano nagagawa niya itong isama sa isang date at sa paraan ng pag-arte nito masasabi niyang may iba na sa buhay nito. Sa kalaunan sinabi sa kanya ni Aiken na ang taong gusto niya ay isang babae iginiit na hindi siya kailanman magkakaroon ng damdamin para sa kanya. Nagtataka tinanong ni Atsuya kung gusto niya ang kanyang crush dahil lamang siya sa isang babae at kapag sinabi ni Aiken na hindi sinabi sa kanya na mayroon pa siyang pagkakataon dahil ang kanyang damdamin ay hindi batay sa kasarian lamang. Samantala huminto si Mugi sa pag-aaral at nagpatuloy sa pagbuo ng plot kasama si Hanabi. Sa kalagitnaan huminto siya dahil nag-aalala siyang matanggihan siya ni Akane ngunit hinayla siya ni Hanabi palapit at nagmakaawa sa kanya na magpatuloy kahit na gusto niya. Huminto na naman siya dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng nararamdaman para sa kanya at the same time ganoon din ang nararamdaman niya. Nang gabing iyon habang naglalakad si Mugi pauwi sa kanya napagtanto ni Hanabi na hindi na niya ito may kukumpara kay Kanae dahil nahulog na siya sa kanya ngunit nagsisimula pa rin siyang makaramdam ng ilang uri ng paraan kapag nag-scroll siya sa kanyang mga lumang larawan ni Kanae. Naaalala niya ang isang panahon noong unang nakuha ni Kanae ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Noon binati siya ni Hanabi sa pagsunod sa kanyang hilig at napaiyak siya dahil napakaraming oras ang lumipas at nangangahulugan ito na lumalaki na rin si Hanabi. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na samahan siya sa paglalakad at pagkatapos niyang pumayag hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang umalis. Sa kasalukuyan si Hanabi ay kumakapit sa alaalang ito iniisip na siya ang pinakamahusay na tao sa mundo. Kinabukasan nakilala niya si Mugi at sinabi sa kanya na nagpasya siyang makipagkita kay Kanae at magbukas sa kanya. Mukhang ayos lang si Mugi at iminumungkahi na magkita silang muli pagkatapos nilang pareho na tanggihan at sumang-ayon si Hanabi. Sa kaibuturan niya nalulungkot siya sa maaaring mangyari kapag umamin siya kay Kanae ngunit napansin ni Mugi ang kanyang kalooban at niyakap siya. Pagkatapos ay binibigyan niya ito ng halik sa noo para pakalmayan siya ngunit pagkatapos niyang umalis nakita ni Hanabi ang kanyang sarili na masyadong nakadikit sa paraan ng pagpaparamdam nito sa kanya. Gaya ng nakaplano nakipagkita si Mugi kay Akane kinabukasan para sabihin sa kanya ang kanyang nararamdaman kahit na hinahanda na niya ang kanyang sarili para sa pagtanggi. Alam niyang naglalagay siya ng peking harapan para linlangin ang mga tao ngunit nabiktima pa rin siya ng alindog nito at hinahayaan siyang manguna. Sa isang restaurant sinubukan ni Akane na makipag-usap sa kanya ngunit habang nakikipag-usap siya hindi maiwasan ni Mugi na isipin ang lahat ng mga lalaking nakasama niya. Sa kabila nito lumaki siya ng isang pares at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman ngunit sinabi ni Akane na hindi niya alam na may gusto siya sa kanya. Nakikita ni Mugi ang kanyang mga gimmick at tinawag siyang sinungaling ngunit tinutulan niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mahal niya siya. Kahit napilit niyang pinapaniwalaan ito tumanggi si Mugi na sumuko dahil alam niya kung gaano siya ka-fox pagkatapos siyang panoorin sa lahat ng oras na ito. Ilang taon na ang nakalilipas noong una niya itong nakilala napansin niya kung paano siya palaging nakakaaliw sa iba't ibang mga lalaki na gustong basagin. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na huked ay ang katotohanan na hindi niya maaaring ang kanyang lahat sa kanyang sarili ngunit ngayon Akane ay ginagamit ang napaka-kahinaan upang i-distract siya mula sa makita kung gaano siya napinsala. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang nagmamalasakit sa kanya at kahit papaano ay napupunta sa kanyang apartment na walang kasalanan. Nang magsawa na si Mugi sa kanyang mga kasinungalingan pamitik siya at tinawag siyang isang narcissistic na sirena na hindi kailanman tunay na umiibig sa sinuman. Ngunit siya ay pumikit na parang baterya ng himas-himas ni Akane ang kanyang mukha at itanong kung bakit niya pa siya inimbitahan. Sinabi sa kanya ni Mugi na gusto niyang baguhin siya at kumpiyansa siya dahil sa kanyang halimaw na pulgada. Samantala nakipagkita si Hanabi kay Kanae at sa wakas ay nagbukas tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Nang mabalitaan niyang matagal na itong nagmamahal sa kanya mabilis niyang naiintindihan ang sakit na dinadala nito at niyakap siya habang tahimik na nilalamon ang tableta na hindi niya kayang iwan si Akane. Dahil dito napaiyak si Hanabi ngunit pagkatapos niyang umalis gumaan ang pakiramdam niya dahil maaari na siyang sumulong kasama si Mugi nang hindi lumilingon. Pagkalipas ng ilang araw nagising si Hanabi sa isang text mula kay Aiken na nagtanong kung tapos na ba siya sa kanyang assignment. Pagkatapos sumagot na alala niya ang nangyari kay Kanae at naiyak siya dahil na-reject siya. Pero ang talagang bumabagabag sa kanya ay hindi pa umabot si Mugi mula kahapon ng isang maikling sorry text lang ang ipinadala nito sa kanya. Nagsisimula siyang mag-isip kung nangyari ba ang mga bagay sa pagitan nila ni Akane at naasar siya na hindi sila nakikipag-usap. Mula sa pag-alam kung anong uri ng tao si Akane napagtanto ni Hanabi na maaaring malinlang si Mugi kahit natanggapin siya nito.
Ngunit naiisip din niya na baka gusto rin ni Mugi na malinlang din. Bago siya makapag-isip ng husto tungkol dito, muling inabot ni Aiken ang pagtatanong kung gusto niyang mag-trip at pumayag si Hanabi nang hindi nagdadalawang isip. Kinaumagahan na iyon naghanda siya at lumabas upang salubungin si Aiken na hindi nagtitimpi habang lumalapit at naaantig sa kanya. Kahit na hindi komportable si Hanabi sa buong public display thingy, kumalma siya nang ipaalala sa kanya ni Aiken na walang nakakaalam kung sino sila sa kanilang paligid. Mula roon nagsimula sila sa isang paglalakbay sa labas ng bayan at habang nasa daan sinabi ni Aiken kay Hanabi na pupunta sila sa bahay ng isang matandang kamag-anak. Pagdating doon nahulog si Hanabi sa lugar at sinabi ni Aiken sa kanya na walang tao sa bahay, ibig sabihin ay magagawa nila ang anumang bagay. Gayunpaman nang buksan niya ang pinto upang papasukin siya, lumitaw si Atsuya sa kabilang panig na nag-iiwan sa dalawang batang babae sa labis na pagkabigla. Nang gabing iyon nagsalo silang lahat ng hapunan, ngunit ang awkward na katahimikan sa hapag ay hindi mapakali si Aiken. Si Hanabi naman ay nasiyahan sa kanyang pagkain at nagtungo sa pagligo kapag siya ay tapos na. Habang nandoon siya, sinamahan ni Aiken si Atsuya na maghugas ng mga pinggan at nang napakalapit ng kanyang pinsan sa kanya nagreklamo siya, ngunit sa halip na makinig sinabi ni Atsuya na ang kusina ay napakaliit at dapat itong maging dahilan para kagatin ang kanyang tainga. Iniinis nito si Aiken at sinigawan siya nito, lalo na dahil ang biglaang pagdating nito ay sumaire sa pinaka gusto niya na ang mapag-isa kay Hanabi. Nadismaya siya na sinira ni Kanae ang puso ni Hanabi at gusto niyang gamitin ang paglalakbay na ito bilang isang pagkakataon para mapagtagumpayan siya, ngunit ayaw niya na ang presensya ni Atsuya ay sumisira sa lahat. Nagtataka siya kung paano niya nalaman na pupunta siya rito at sinabi ni Atsuya na sinuri niya ang kanyang bahay. Pagkatapos noon nagpatuloy si Aiken sa pag-crash out para lamang kay Atsuya na malamig na sabihin sa kanya na hindi na mangyayari ang mga bagay-bagay kay Hanabi. Mula sa reaksyon ni Aiken, hinuhulaan niya na isang huling sandali lang ang gusto niya kasama si Hanabi at nagalit ito sa kanya dahil totoo ito. Habang bumabagyo siya, napadpad siya sa silid ni Hanabi, nagpupumilit na pigilan ang pagnanasang kainin ang kanyang cake. Sa wakas sumuko siya, ngunit sinabihan si Hanabi na tumahimik kung hindi ay pupuntahan ni Atsuya ang kanyang boses mula sa susunod na silid. Matapos ang ilang oras na paglalaro ng gunting, bumangon si Hanabi sa kama at napansin ang tiket ng tren sa loob ng diary ni Aiken. Nang tingnan niya ito, napagtanto niyang pareho ito ng tiket sa tren mula noong una silang nagkita, at sa tabi nito initago ni Aiken ang balot ng candy mula kay Hanabi na nagbigay sa kanya ng araw na iyon. Nagising si Aiken na lumuluha nang makitang binubuklat ni Hanabi ang kanyang diary dahil ang araw na magkakilala sila ay napakahalaga sa kanya. Maya-maya lumabas si Hanabi para maglakad at nakasalubong si Atsuya na humiling na sumama sa kanya. Siya ang humahantong sa daan patungo sa isang lawa at kahit na wala silang tunay na relasyon, bigla niya itong tinanong kung sino ang gusto niya. The question throws Hanabi off guard, but when Atsuya insists, inamin niyang hindi niya alam kung sino ang gusto niya. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Atsuya na magdesisyon tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Aiken dahil hindi siya ang uri ng babae na karapat-dapat na ituring bilang pangalawang opsyon. Sa kaibuturan, alam ni Hanabi na iyon mismo ang kailangan niyang gawin at kailangan niyang magpasya bago matapos ang kanyang munting bakasyon. Pero hindi pa rin niya magawang bitawan si Aiken. Nang maglaon ng parehong mga batang babae ay lumabas sa pamimili, at kapag sila ay tapos na, sila ay nagpapahinga sa isang bukid upang makita. Habang nakaupo sila roon, napansin ni Hanabi kung gaano kasabik si Aiken, ngunit nakonsensya siya dahil alam niyang mawawala siya kapag naghalikan sila. Nang gabing iyon umuwi sila at nalaman nilang nilalamig si Atsuya. Habang siya ay natulog, sinenyasan niya si Hanabi at napagtanto niyang oras na para linawin niya ang mga bagay-bagay kay Aiken. Naantala siya sa pakikipaglaro sa kanya ng mga video game, ngunit hindi sinasadyang sinabi niya na dati siyang naglalaro ng mga video game sa bahay ni Kanae. Mula sa pagkadulas ni Hanabi, nalaman ni Aiken na si Kanae ang lalaking minahal niya. Ngunit habang inaalala ni Hanabi ang sakit ng kanyang pagtanggi, niyakap siya ni Aiken at pinuri sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin siya. Bagamat alam niyang gustong linawin ni Hanabi ang mga bagay-bagay, pinilit ni Aiken na magsalita muna. Pinasalamatan siya sa paggugol ng oras sa kanya, paghingi ng tawad sa pagiging makasarili at pag-amin na sinamantala niya ang kanyang emosyon. Ngunit sinabi ni Hanabi na siya ang makasarili. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Aiken na ayos lang siya sa lahat at napagpasyahan niyang lumayo sa kanya bago pa man siya yayain sa biyahe. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hanabi na matulog sa ibang silid at sumakay ng hiwalay na bus kapag umalis siya kinabukasan. Habang papalayo si Aiken, nadudurog si Hanabi kaya tumakbo siya palabas at nakiusap kay Aiken na manatiling kaibigan niya. Nang marinig ito, nagalit si Aiken at sinigawan si Hanabi dahil hindi na lang sila maibabalik sa pagiging normal na magkaibigan pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa isa't isa. Nalungkot siya nang aminin niya kay Hanabi na in love na siya sa kanya simula noong araw na magkakilala sila at ngayon ay gusto na lang niyang mapag-isa.
Bagamat iginiit ni Hanabi na magbukas siya ng higit pa tumanggi si Aiken kaya't naghalikan sila sa huling pagkakataon at nagpas siyang pumunta sa kani-kanilang landas. Kinaumagahan umalis si Hanabi ng bahay habang si Aiken ay nananatili sa likod para alagaan ang pinsan niyang may sakit. Makalipas ang isang linggo natapos ang summer break at dumating si Hanabi sa paaralan masakit na inaalala ang lahat ng sakit mula sa mga taong nilayuan niya. Pagkatapos ng klase uuwi siya at habang nasa daan nakita siya ni Noriko at nagtanong kung bakit siya mukhang malungkot. Mula sa reaksyon ni Hanabi masasabi ni Noriko na natapon siya ngunit nag-alab si Hanabi nang banggitin niya kung gaano niya kamahal si Mugi. Pansamantala nakahiga si Mugi sa kama paulit-ulit na tinutokso ni Akane na nahuhulog sa kanyang alindog. Habang nasa ibabaw niya sinabihan ni Akane si Mugi na sabihin ang kanyang pangalan at kahit alam niyang mas lalo siyang nahuhulog sa bitag nito sumuko siya at hinayaan si Lost na pumalit. Bago naging pick me buddy si Akane dati siyang inosenteng sisiw na may nakakaakit na vibe hanggang sa nakilala niya ang isang nakatatandang dude na nag-swipe ng kanyang V-card. Habang patuloy siyang pinapalakpak ng lalaki na pagtanto niya kung gaano niya ito kamahal kaya naisip niya na magagamit niya si Lost para kontrolin ang mga lalaki. Sa kasalukuyan nagising siya mula sa pagkakatulog na mukhang pagod dahil sa pagpalakpak buong gabi ngunit nagseselos siya kay Hanabi dahil wala siyang pribilehiyong lumaki ng ganoon ka-attach sa isang tao sa ganoong edad. Nang magising si Mugi tinanong niya siya kung boring siya at naging defensive siya at sinimulang ilista ang lahat ng bagay na nagpapa-interes sa kanya. Sa lahat ng oras hindi pinapansin ni Akane at kinulong siya ng halik na tutuwa na nagawa niyang mahulog muli sa kanya. Gayunpaman masyado ng malalim si Mugi at nauwi sa pagyaya sa kanya na makipag-date sa susunod na katapusan ng linggo ngunit tumanggi si Akane na isiniwalat na makakasama niya si Kanae noon. Nadudurog ang natitira sa puso ni Mugi nang marinig ito habang nagtataka si Akane kung bakit patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga pagkakamali. Mukhang malungkot si Mugi sa paaralan kapag naiisip niya ang sitwasyon nila ni Akane kaya kapag tapos na ang klase pumunta siya sa opisina nito at nakiusap na huwag siyang lumabas kasama si Kanae. Ngumiti lang si Akane at tinanong kung nagseselos siya at nang marinig ito nagtaka si Mugi kung bakit hindi pa siya nasaksak ng kung sinong lalaki dahil deserve niya ang lahat ng init. Ngunit sa kabila ng pag-iisip na iyon hinayla siya nito para halikan at inipit sa isang mesa inamin na asar siya. Pagkatapos ay tinanong ni Akane kung napupuot siya sa kanya ngunit hindi niya pinansin ang tanong at nakiusap na lang na huwag siyang lumabas kasama si Kanae bukas. Kapag tinanong niya kung ano ang mararamdaman niya kung sasabihin niya sa kanya na galit siya sa kanya sa halip ay sasabihin niya sa kanya na gusto niya siya. Habang pauwi iniisip niya ang tungkol sa kanya at napagtanto na siya ang uri ng batang babae na walang kabit-kabit na mga pisngi. Sa kabila ng pag-alam nito mahal pa rin niya ito ngunit may isang bahagi sa kanya na nag-iisip kung masusukat ba niya si Akane at sa huli ay nakakaramdam siya ng katangahan kapag hindi niya masagot ang kanyang sarili. Kinabukasan nakilala ni Kanae si Akane at dinala siya sa isang aquarium ngunit naiinip siya ilang segundo lamang matapos siyang dumating at nakumbinsi siyang pumunta sa ibang lugar. Sa kanilang susunod na hintuan nagtataka si Akane kung bakit hindi pinipilit ni Kanae na huminto sila sa isang motel dahil ang bawat ibang lalaki na nakasama niya ay gusto lang makapunta sa pagpalakpak ng mabilis hanggat maaari. Bagamat napapansin niyang nakasama niya ang ibang mga lalaki tulad ni Kanae na gustong pumalakpak sa kanya ngunit ayaw kumilos pakiramdam niya ay ibang-iba ang kaso ni Kanae. Nang mag-isip siya pabalik na alala niya na nasira na sila ngunit siya ang nagpasimula nito at nagsimulang magturo ng mga kakaibang bagay tungkol sa pakikitungo niya kay Kanae. Una sinabi niyang minsan lang siya nitong pinalakpakan ngunit hindi na niya pinipilit na gawin itong muli. Susunod na pansin niya na patuloy itong nagyaya sa kanya sa mga petsa na parang normal ang lahat. And lastly she realized the situation makes it like she's the one pursuing him when she actually wants him to be the one chasing after her on seeing that she's crossed her own boundaries with him. Sinasakal niya ang kanyang kawakuhan at nagpa siya na itapon niya ito. Pagkatapos ng kanilang date inalok ni Kanae na ihatid siya pauwi ngunit tumanggi siya at sinubukang makipaghiwalay sa kanya. Bago niya mailabas ang mga salita nagpakita si Takuya na may kasamang sisiw at kinukutya si Akane sa ibang lalaki. Iniihaw niya siya sinasabing ginagawa niyang parang santo si Mia Kulofo ngunit sinampal siya ng babaeng kasama niya at ipinaalala sa kanya na wala siyang pinagkaiba. Samantala nilabanan ni Akane ang pagnanasang ilibing siya ng 6 na talampakan ng lalim pinapanatili ang kanyang peking harapan habang inilalantad siya ni Takuya kay Kanae. Pagkaalis ni Takuya sinubukan ni Akane na ibaluktot ang sitwasyon para itapon siya ni Kanae. Inamin niya ang lahat ng sinabi ni Takuya na sinasabing mas malala pa ang ginawa niya. Ngunit habang sinusubukan niyang lumayo hinayla siya ni Kanae pabalik at niyakap siya na sinasabing tatanggapin niya siya bilang siya. Nagulat si Akane nang marinig ito nagtataka kung gaano baluktot si Kanae na sabihin iyon. Kinagabihan ginamit niya si Mugi para mabawasan ang kanyang stress habang sinusubukang i-proseso kung bakit siya nagsisimulang ma-attach kay Kanae.
Nagtataka tinanong ni Mugi kung may nararamdaman ba siya para sa sinuman at kahit na sabihin niyang oo nagsimula siyang umikot alam na hindi ito magiging kanya. Kinaumagahan niyakap niya si Akane at nakiusap na makipag-date sa kanya. Kahit na sinusubukan niyang iwaksi ito iginiit at ibinuking muli nito sa kanya ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Kaya naawa si Akane sa kanya at sa wakas ay pumayag. Ang panloob na pagnanais ni Akane ay makuha ang lahat ng iniisip at damdamin ng mga lalaki. Ngunit sa kaibuturan niya pakiramdam niya ay hindi siya nakakonekta dahil hindi niya maproseso kung bakit nagagalit ang iba kapag lumagpas siya sa linya. Biglang lumitaw si Kanae sa kanyang pag-iisip nagtatanong sa kanya kung bakit siya nagkakaganyan at hindi siya sumagot. Maya-maya ay nagising siya sa tabi niya at tinutokso siya sinabing ang kanilang sitwasyon ay katulad ng pagkakaroon ng relasyon. Gaya ng dati nahihiyang nerd ang kinikilos ni Kanae at bumaantong hininga ito sa kanya. Bumalik sa bayan tinawag siya ng mga kaklase ni Hanabi sa kadahilan ng humihingi ng payo. Ngunit nang makilala niya ang mga ito tinanong nila siya tungkol sa relasyon nila ni Mugi. Ipinaalam sa kanila ni Hanabi na ang huling pagkikita niya kay Mugi ay bago ang summer break at maaaring hindi na niya ito makita muli. Samantala dumating sina Akane at Kanae sa kanilang destinasyon. At sa kanilang pagpunta sa inn sinubukan ni Kanae na magkaroon ng normal na pakikipag-usap sa kanya. Naalala niya ang tanong nito sa kanya kanina at naalala niya na marahil ito ay gawain ng kanyang buhay. Pagdating nila sa inn sinubukan ni Kanae na dahan-dahan ang mga bagay. Ngunit si Akane ay nagpapanggap na pagod na akitin siya at malaman kung paano tukuyin ang kanilang relasyon. Nag-aalala sinuri niya ang temperatura nito ngunit nang hilahin siya nito palapit at sinabihan siyang magpahinga lumabas siya ng silid upang kumuha ng baso ng tubig. Laking gulat ni Akane kung paano siya napunta sa kanya. Kaya nag-isip siya at naalala na pinalakpakan lang siya nito dahil lasing siya sa huling date nila. Nang maglaon ng gabing iyon nagpapahinga si Kanae sa mainit na bukal na napapansin na parang panaginip ang makasama si Akane. Nakatingin siya sa langit ngunit hindi niya makita ang mga bituin dahil sa kanyang mahinang paningin. Kaya't nagdesisyon siyang i-enjoy ang mga ito pagkatapos niyang maligo. Determinado lumabas siya sa hot spring na may planong mag-stargaze kasama si Akane. Ngunit ibinaba niya ang kanyang salamin na basag ito sa proseso. Dahil dito nagpupumilit siyang mahanap ang daan pabalik sa silid. At nang makarating siya doon nasilaw siya sa ganda ni Akane. Makalipas ang ilang minuto umupo sila sa tabi ng bintana umiinom ng alak at pinagmamasdan ang buwan. Sinabi sa kanya ni Kanae na mas maganda siya kaysa sa buwan at mga bituin. Naguguluhan tinanong ni Akane kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang hindi niya kailangang huminto sa pagiging kalapitang mababa ang lipad. At tumugon siya na ito ay dahil mahal niya ito. Iniisip niya kung hindi siya naaabala niyan. Pero kapag iniisip niya ito ng malalim lalo siyang kinakabahan. Agad niyang sinabi na kinaiinisan niya ang kanyang pag-uugali. Ngunit sa halip tatanungin siya nito kung kapuputin siya nito dahil hindi siya nagagalit. At inamin niya na gagawin niya. Muli winalis niya ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mahal niya siya sa kabila ng lahat. Hindi maproseso ni Akane kung paano iyon posible. Dahil naniniwala siya na ang pag-ibig ay nakatali sa pagiging mahalin pabalik. Napaluha siya at tinanong siya kung bakit ganoon ang nararamdaman niya para sa kanya. Kaya't isinara niya ang pagitan nila hinalikan siya sa noo at niyakap siya. Sa kabila ng pagiging guro sa panitikan inamin ni Kanae na mahirap ipaliwanag kung bakit niya ito mahal at ang alam niya ay gusto niyang mabuhay ng masayang buhay ang taong pinapahalagahan niya. Nakapikit pa rin sa kanya sinabi sa kanya ni Akane na hindi sapat ang kanyang mga hangarin. Nagtatanong kung bakit ayaw pa niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na kapag nagsimula na siyang maghangad ng higit pa hindi na niya mapipigilan. Pagkatapos ay hinubad ni Kanae ang kanyang damit at inamin na natatakot siya na baka masaktan niya ang taong mahal niya kung hindi niya makontrol ang kanyang pagnanasa. Itinama niya ito na sinasabi na kahit na ang taong gusto niya ay masaktan kung ito ay isang espesyal na uri ng sakit kung gayon ito ay magpapalakas lamang sa kanila. Sa sandaling iyon sa wakas ay napagtanto ni Akane na siya ay naiintindihan. At silang dalawa ay nagmamahalan ng madamdamin. Kinaumagahan nagising sila ng hungover at tinanong ni Akane kung naaalala niya ang nangyari kagabi. At niyakap siya ng mahigpit ni Kanae at sinigurado niya na ginagawa niya ito. Nang maglaon habang pinagmamasdan nila ang abot tanaw tinawag siya ni Kanae sa kanyang unang pangalan at kinakabahang nag-aalok ng kasal. Gulat na isip ni Akane kung gaano siya kakwenta noon pa man at inamin niyang hindi magiging madali para sa kanya na magbago. Pumayag siya at binalaan siya na manluloko siya paminsan-minsan. Ngunit hinayla siya ni Kanae at niyakap sa tuwa. Pagbalik nila nakipag-date si Akane kay Mugi. Sinabi niya na ito ang kanilang una at huling petsa at ginugugol nila ang araw na pamamasyal. Naalala ni Mugi ang panahon noong siya pa ang kanyang tagapagturo at ipinagtapat na mahilig siyang magturo.
He found it out dahil ilang sandali lang sinabi niyang ayaw na niyang maalala siya ng kahit na sino kapag namatay siya. Mabilis niyang itinuro ang pagkukunwari sa kanyang mga salita ngunit sa kaibuturan siya ay nakaugnay sa kanya kahit na bahagyang lamang. Dahil alam niyang ang lahat ng kilos nito ay nagmumula sa pagnanais ng kalayaan mula sa pagkabagot. Noon siya nangako na darating para sa kanya. Ngayon habang magkasama sila sa isang restaurant, plano ni Mugi na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para matiyak na hindi na siya mag-asawa muli. Nang muling lumitaw ang kanyang nararamdaman para sa kanya, nagpasya siyang magtapat sa kanya. Ngunit bago niya magawa, sinira niya ito sa kanya na ikakasal na siya. Nabigla, hindi alam ni Mugi kung paano magre-react sa una. Pagkatapos habang pinoproseso niya ang impormasyon, napansin niyang hindi na siya ang girong dati niyang kilala. Mukha siyang tunay na masaya, hindi tulad ng dati na parati siyang nag-iisa. Kaya binabati niya ito. Kalaunan ng gabing iyon, habang nakikipaghiwalay siya sa kanya, pinasalamatan siya ni Akane at sinabing mahal niya ang mukha nito. Hinihiling niya sa kanya na kumpirmahin na siya ay kakilakilabot, ngunit kahit na hindi siya sinisisi. Sinabi niya sa kanya na mabait siya bago umalis, ngunit itinanggi niya ang pagiging mabait at naluluha habang pinapanood siyang umalis. Bigla siyang nag-ipon ng lakas ng loob na tumakbo sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa kanya na hinding-hindi niya malilimutan kung sino siya at inamin niya mali siya sa pag-aakalang kaya niya itong baguhin. Nang may luha sa kanyang mga mata, ipinagtapat niya na mahal niya ito tulad ng dati bago pa man ito nagbago. Tumigil si Akane. Salamat sa kanya ng mahina at pagkatapos ay lumayo ng tuluyan. Lumipas ang oras at sa isang umaga ng taglagas habang umiinom si Hanabi, napansin niyang lumipas na ang oras at naiwan na siya. Bilang paghahanda para sa Bellflower Festival, nagpakita ang kanyang mga kaklase at hiniling sa kanya na gumanap ng isang itinanghal na papel. At pagkatapos ng ilang kapanipaniwala, tinanggap ni Hanabi na gampanan ang papel at ang mga batang babae ay masayang tumakbo palayo. Habang sila ay umalis, nakita ni Hanabi si Mugi na papunta sa paaralan at likas na pinipigilan ang sarili na tawagan siya kahit na namimiss niya ito at gustong makipag-usap. Nang gabing iyon, nagpakita si Kenai sa lugar ni Hanabi at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Akane. Habang naglalakad sila sa kalye, binabati siya ni Hanabi at ngayon ay kumbinsido na ang mga bagay na hindi nangyari para kay Mugi. Kahit medyo masaya siya, miserable siya. Tinanong siya ni Kenai kung nagulat ba siya na malapit na ang kasal, ngunit hindi siya nakakapagtaka dahil halata na mahal niya si Akane. Napansin ni Hanabi na si Kenai ay lumipat mula sa salamin sa mga kontak at maaari na niyang hulaan na ito ay si Akane. Sinabi niya na mas gusto niya ang salamin, ngunit hindi sinasabi sa kanya na ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang hitsura ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan at nasasaktan siya. Habang naglalakad siya pauwi, tinanong ni Kenai kung dadalo siya sa kanyang kasal at nangako si Pinky sa kanya, tinitiyak na magpapakita siya. Dumating ang araw ng pagdiriwang ng paaralan at pinapanood ni Hanabi ang isa sa kanyang mga kaklase na dinadala ang kanyang kadate sa paglilibot sa paligid ng paaralan. Habang lumalayo ang mag-asawa, iniisip ni Hanabi ang taong gusto niyang makasama at ang unang nasa isip ay si Mugi. Habang nawawala siya, nagkamali si Shizuo na dumalo sa isa sa mga kaganapan sa pagdiriwang ng paaralan na isang fashion show at natigilan siya sa damit na pangkasal ni Noriko. Si Noriko ay mukhang nasobrahan sa kagandahan ngunit hindi pinapansin ang mga utak, gayunpaman ang karamihan ay nagpapasaya sa kanyang kagandahan habang pinapanood ni Hanabi ang lahat na naaawa sa kanyang sarili. Kapag siya ay may sapat na, siya ay umalis sa silid at habang siya ay nalilito sa pasilyo, sinisigawan siya ng kanyang kaklase na tumulong sa pag-set up ng entablado para sa kanilang pag-arte. Kaya't sumama siya sa kanila sa paglipat ng Kargada pagkatapos ng ilang sandali ng hirap sa trabaho, at ang pagsigaw kay Hanabi ay nagpapakalma sa kanyang nerbiyos sa isang tahimik na silid at napapansin na masarap mag-isa dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na mag-isip ng mas malinaw. Bagamat sa kalaliman, binalikan niya ang mga magagandang pagkakataon na ginugol niya sa rooftop kasama si Mugi kung paano niya sinabi sa kanya na hindi siya natatakot na mag-isa at ang mga halik na pinagsaluhan nila na palagi nilang tinatawag na walang kabuluhan. Nagtataka tuloy si Hanabi sa asensya ng pangakong binitiwan nila noong araw na iyon dahil nagkakalayo na sila. Maya-maya nagising siya at napagtanto na siya ay natutulog, ngunit nagulat siya nang lumingon siya at nakita ang isang pagod na Mugi na nakaunat sa kanyang likuran. Doon na nila napagtanto na pareho silang natulog sa tindahan at habang nagkatitigan sila, nagtataka si Hanabi kung bakit sila nagkakilala. Pagsapit ng Marso ng sumunod na taon, inaayos ng mga estudyante ang kanilang silid-aralan bilang pag-asam sa kasal ng kanilang guro. Habang nandoon, huminahon si Hanabi at sinigawan siya ng kanyang kaklase, kaya tinulungan siya ng isang mabait na kaklase, si Moriyama. Kinalaunan sa araw na iyon, tiningnan niya ang tindahan at nakitang wala si Mugi at pagkatapos ng paghahanda, sinubukan siya ni Moriyama na lumabas. Ngunit si Aiken na nanunood ay sumilip at hinawakan si Hanabi bago niya ito maitaboy.
Bago tumakbo kasama si Aiken, humingi ng paumanhin si Hanabi kay Moriyama at nagpasalamat sa kanyang tulong. Dinala siya ni Aiken sa isang lugar na pribado at sinabi kay Hanabi na nagbibiro siya tungkol sa pag-aangkin na siya ay pag-aari. Nalilito nagtanong si Hanabi kung bakit niya siya iniligtas at sumagot si Aiken ng isang tanong nagtatanong kung gusto pa ba niya ang kanyang espasyo. Sa kanyang pagtataka si Hanabi ay nagsimulang umiyak na tinawag si Aiken na isang mabait na tao. Napansin niya tuloy na ginupit ni Aiken ang kanyang buhok kaya inabot niya ito at hinawakan. Naalala ni Aiken na laging pinupuri ni Hanabi ang kanyang buhok at sa kasalukuyan habang hinahawakan ito ni Hanabi sinasabing maganda ang hairstyle sa kanya, hinahaplos ni Aiken ang kanyang kamay, pinahahalagahan ang kanyang mabubuting salita. Mamaya sa klase habang binabati ng mga estudyante sina Kanae at Akane sa kanilang nalalapit na kasal, nalungkot si Hanabi. Habang pinapanood ang mga estudyante na naghahandog ng mga regalo sa mag-asawa, nakita ni Hanabi ang isa sa kanila na nag-aabot kay Akane ng isang bouquet ng bulaklak kaya inihiwalay niya ang sarili sa kanyang mga kaklase. Nakita siya ni Kanae at sinubukang lumakad ngunit pinigilan siya ni Akane. Umiling-iling at pumalit sa kanya, iniabot niya kay Hanabi ang isang bulaklak mula sa bouquet na tinawag itong bouquet toss. Bago umalis sa tabi niya, sinabihan ni Akane si Hanabi na siguraduhing hindi mananakaw ang crush niya sa susunod. Nahihiya sinabi ni Hanabi sa kanya na wala siyang pakialam. Pagkatapos ng klase habang naghahanda si Hanabi na umalis sa gusali, nakita niya si Mugi na naghihintay sa may pintuan at nabanggit niya na ang pangakong ginawa nila noon at ang mga araw na magkasama sila ay walang kahulugan sa huli. Sinasalamin ni Hanabi na ang dahilan kung bakit siya kasama nito ay dahil nakaramdam siya ng kalungkutan at nais na mahawakan, ngunit sa paglipas ng panahon nahulog siya sa kanyang init. Ngayon iniisip niya kung walang bisa ang kanilang kontrata o kung gagawa ba sila ng bago dahil tuluyan na silang itinapon ng kanilang mga crush. Naglalakad sila sa kanilang karaniwang lugar na kung saan ay ang walang laman na bodega at pinag-uusapan kung paano lumipat ang kanilang mga crush. Pinupuri nila ang isa't isa sa mahusay na pagtitimpi at napagtanto ni Hanabi na ito ang unang pagkakataon na iniwasan nila ang pisikal na kaiganhawahan at simpleng konektado sa pamamagitan ng mga salita. Matagal silang nag-uusap, pinupunan ang mga sandaling hindi nila pinagsaluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtapos sila na sumang-ayon sa kasabihan na hindi nagkakatoto ang unang pag-ibig. Nang maglaon ng gabing iyon, nagbukas si Hanabi sa kanya na nagsasabing natutuwa siyang nakilala siya. Sinabi ni Hanabi na pareho silang naghahanap ng tunay na pag-ibig, alam nilang hindi ito madaling matagpuan at gaano man sila kahirap magdasal, hindi ito darating. Baka masaktan pa sila na mas lumalala ang mga bagay sa susunod na subukan nila. Gayunpaman patuloy nilang hahanapin ito. Sa kabila ng ayaw nilang iwan ang isa't isa, nagpaalam sina Mugi at Hanabi dahil naghahanap sila ng tunay na pag-ibig at sa kadahilanang iyon dapat silang magpatuloy na mabuhay. Dinadala tayo nito sa pagtatapos ng video ngayon. Kung napanood mo na hanggang sa puntong ito, lituhin natin ang mga peking nanunood ng anime sa pamamagitan ng pagkomento kung sino ang inaakala mong pinakamalaking scam sa kwento.